Mag-focus ka sa sarili mo at manatiling tahimik. Paano kung ang isa sa pinakamalalaking sekreto ng tagumpay ay hindi ang mas pagtatrabaho ng mas mabigat, kundi ang pag-alam kung saan mo dapat ilaan ang iyong atensyon? Sa mundo ngayon, napakaraming distraksyon. Palaging may mga taong nagbabahagi ng kanilang tagumpay, opinyon, pamumuhay at mga panalo sa buhay. Sa tuwing bubuksan mo ang iyong telepono, may makikita kang tila mas matagumpay, mas mayaman, mas maraming napupuntahan o mas masaya kaysa sa iyo. At hindi mo namamalayan, unti-unti kang lumilihis sa sarili mong landas. Nagsisimula mong ikumpara ang iyong progreso sa iba, kinu-question mo ang sarili mong mga desisyon. Hinahanap mo ang pag-apruba ng mga taong wala namang tunay na epekto sa iyong kinabukasan. Ngunit narito ang katotohanan. Sa sandaling tumigil kang mag-focus sa sarili mo, doon mo nagsisimulang mawala ang iyong kapangyarihan. Limitado ang iyong enerhiya, limitado ang iyong oras, limitado ang iyong atensyon. Bawat minutong ginugugol mo sa pag-aalala tungkol sa buhay ng iba ay isang minutong hindi mo na maibabalik para sa sarili mong pag-unlad. Pag-isipan mo iyon, ilang oras na ang nasayang mo sa pagkukumpara ng sarili mo sa iba? Ilang pagkakataon na ang lumipas dahil masyado kang nag-alala sa sasabihin ng ibang tao. Ilang pangarap ang hindi pa rin natutupad dahil mas marami kang oras sa pagsasalita tungkol dito kaysa sa paggawa ng paraan upang makamit ito. May isang bagay na nauunawaan ang mga tunay na matagumpay na tao na hindi natututunan ng karamihan. Nagbabago ang buhay mo kapag nagbabago ang focus mo. Kapag sa problema ka nakatingin, mas lumalaki ang problema. Kapag sa distraksyon ka nakatuon, mas dumarami ang distraksyon. Kapag opinyon ng ibang tao ang pinapahalagahan mo, unti-unting nawawala ang iyong kumpiyansa. Ngunit kapag nakatuon ka sa iyong layunin, mga pangarap at personal na paglago, nagsisimulang magbago ang direksyon ng iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng kapangyarihan ng katahimikan. Madalas na hindi ito nauunawaan ng marami. Iniisip nila na ang katahimikan ay kahinaan. Iniisip nila na ito ay pagsuko. Iniisip nila na wala kang masabi. Ngunit ang tunay na katahimikan ay lakas. Ito ang kakayahang manatiling kalmado kahit gusto ng iba na magalit ka. Ito ang kakayahang magpatuloy sa trabaho habang ang iba ay abala sa pakikipag-usap. Ito ang kakayahang magtiwala sa sarili nang hindi nangangailangan ng palaging pagpapatunay mula sa ibang tao. Ang leon ay hindi kailangang ipagsigawan sa kagubatan na siya ay leon. Ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na. Ganon din sa iyo. Hindi mo kailangang ipahayag ang bawat layunin mo. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang bawat pagpili mo. Ang iyong mga resulta ang magsasalita para sa iyo. Maraming tao ang nabibigo dahil nalululong sila sa atensyon, ipinapahayag nila ang kanilang mga plano bago pa man kumilos. Humihingi sila ng papuri bago pa may nagagawa. Gusto nila ng pagkilala bago pa sila maghirap para rito. Ngunit ang pinakamalalim na paglago ay nangyayari ng tahimik. Isipin mo ang isang puno. Bago ito lumaki ng mataas, unang lumalalim ang mga ugat nito sa ilalim ng lupa. Walang nakakakita sa mga ugat, walang pumapalakpak para sa mga ugat. Ngunit kung wala ang mga ito, hindi mabubuhay ang puno, ang iyong disiplina, ang iyong mga ugat, ang iyong mga sakripisyo, ang iyong mga ugat, ang iyong tahimik na pagsisikap ang iyong mga ugat, at balang araw, ang mga ugat na iyon ang magiging pundasyon ng tagumpay na makikita ng lahat. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng tao ay ang paniniwalang kailangan nilang sagutin ang bawat kritisismo. May nagduda sa kanila, agad silang nagpapaliwanag. May nang-insulto sa kanila, agad silang gumaganti. May hindi nakaunawa sa kanila, ginugugol nila ang maraming oras sa pagpapaliwanag. Ngunit may ibang aral
ang karunungan. Hindi lahat ng opinyon ay karapat-dapat sa iyong atensyon. Hindi lahat ng argumento ay karapat-dapat sa iyong pakikilahok. Hindi lahat ng kritiko ay karapat-dapat sa iyong tugon. Minsan, ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang sagot dahil sa bawat pakikipagtalo mo, unti-unti mong nauubos ang iyong enerhiya at ang enerhiya ay isa sa pinakamahalagang yaman na mayroon ka. Protektahan mo ang iyong enerhiya, protektahan mo ang iyong kapayapaan, protektahan mo ang iyong focus. Ang mga taong nakakamit ng mga pambihirang bagay ay kadalasang hindi ang pinakamalakas ang boses sa silid. Sila ang may pinakamataas na disiplina, habang ang iba ay nagtsitsismisan, sila ay natututo, habang ang iba ay nagrereklamo, sila ay nagpapabuti, habang ang iba ay nagpapasikat, sila ay bumubuo ng kanilang kinabukasan, habang ang iba ay naghahanap ng atensyon, sila ay lumilikha ng mga resulta. At dito nagkakamali ang maraming tao. Nakikita nila ang tagumpay, ngunit hindi ang mga tao ng paghahanda. Nakikita nila ang bunga, ngunit hindi ang mga sakripisyo. Nakikita nila ang resulta, ngunit hindi ang mga araw na tahimik na nagtrabaho ang isang tao nang walang nakakakita. Doon ipinapanganak ang kadakilaan sa mga umagang pinili mo, ang disiplina kaysa kaginhawahan, sa mga gabing nagpatuloy kang magsikap habang ang iba ay nagsasayang ng oras. Sa mga araw na walang naniniwala sa iyo, ngunit patuloy ka pa ring lumalaban. Hindi mo kailangan na maniwala ang lahat sa iyo. Kailangan mo lamang ng sapat na paniniwala upang magpatuloy. Palaging may magdududa sa iyo. Palaging may pupuna sa mga desisyon mo. Palaging may hindi makakaunawa sa iyong mga hangarin. Tanggapin mo iyon. Hindi lahat ay susuporta sa iyong paglalakbay at ayos lang iyon. Hindi ka isinilang upang pasayahin ang lahat. Isinilang ka upang maabot ang iyong buong potensyal. Matagal nang itinuro ito ng mga Stoic na pilosopo. Sinabi nila na dapat tayong mag-focus sa mga bagay na kaya nating kontrolin at bitawan ang mga bagay na wala sa ating kontrol. Hindi mo makokontrol ang opinyon ng ibang tao. Hindi mo makokontrol ang kanilang paghusga. Hindi mo makokontrol ang kanilang inaasahan. Ngunit makokontrol mo ang iyong mga kilos. Makokontrol mo ang iyong pag-uugali. Makokontrol mo ang iyong pagsisikap. Makokontrol mo ang iyong tugon. At doon nakatira ang tunay mong kapangyarihan. Araw-araw, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang maaari kong gawin ngayon upang maging mas mabuting bersyon ng aking sarili? Hindi mas mabuti kaysa sa ibang tao, mas mabuti kaysa sa taong ikaw kahapon. Dahil ang tunay mong kalaban ay hindi ang mundo. Ang tunay mong kalaban ay ang dating ikaw. Magagawa mo bang maging mas disiplinado? Mas matiyaga, mas nakatuon, mas matapang, mas consistent? Ang maliliit na pag-unlad na inuulit araw-araw ay nagdudulot ng pambihirang resulta sa paglipas ng panahon. Karamihan sa mga tao ay minamaliit ang kapangyarihan ng consistency. Gusto nila ng agarang tagumpay, agarang pagkilala, agarang gantimpala. Ngunit bihirang gumana ng ganoon ang buhay. Mabagal ang tagumpay. Madalas hindi nakikita ang paglago. Tahimik ang progreso. Kaya mahalaga ang pasensya. Ang binhi ay hindi nagiging puno sa isang gabi. Ang atleta ay hindi nagiging kampiyon sa isang gabi. Ang negosyante ay hindi bumubuo ng matagumpay na negosyo sa isang gabi. At hindi ka rin magiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili sa isang gabi. Ngunit kung mananatili kang nakatuon at patuloy nakikilos, darating ang mga resulta. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi sa susunod na linggo, maaaring hindi kahit sa susunod na buwan. Ngunit darating ito, darating ang panahon na magbubunga ang iyong disiplina. Darating ang panahon na gagantimpalaan ang iyong consistency at kapag dumating ang araw na iyon, tatawagin ka nilang maswerte. Makikita nila ang tagumpay, ngunit hindi nila makikita ang mga sakripisyo. Makikita nila
ang resulta. Ngunit hindi nila makikita ang mga paghihirap. Ngunit ikaw ang nakakaalam ng katotohanan. Alam mong ang tagumpay mo ay itinayo sa mga araw na walang nakatingin, sa tahimik na pagsisikap, sa tahimik na disiplina, sa tahimik na pagtitiyaga. Kaya tigilan mo na ang pagpapatunay sa sarili mo sa iba. Tigilan mo na ang paghahabol sa pag-apruba ng iba. Tigilan mo na ang pagpapaliwanag ng iyong pangarap sa mga taong hindi naman ito naiintindihan. Mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa iyong paglago. Mag-focus ka sa iyong layunin. Manatiling tahimik kapag mas makabubuti ang katahimikan. Manatiling kalmado kapag nawawala ng kontrol ang iba. Manatiling disiplinado kapag nalilihis ang iba. Manatiling matayaga kapag sumusuko na ang iba. Dahil balang araw, ang lahat ng binubuo mo ng tahimik ay magiging imposibleng balewalain. At kapag dumating ang sandaling iyon, hindi mo na kailangang magsalita. Ang iyong mga resulta ang magsasalita para sa iyo. Ibaba mo ang iyong ulo at magpatuloy. Panatilihing mataas ang iyong mga pamantayan. Patuloy kang umusad. Mag-focus ka sa sarili mo. Manatiling tahimik at hayaan mong ang iyong tagumpay ang gumawa ng ingay. Bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan sa iyo ng isang simpleng paalala. Kung may natutunan ka sa video na ito, simulan mo itong isabuhay ngayon. Huwag mo nang sayangin ang iyong oras sa paghahabol ng pag-apruba ng ibang tao. Huwag mong hayaang nakawin ng mga distraksyon ang iyong kinabukasan. Mag-focus ka sa sarili mong paglalakbay, sa sarili mong paglago, at sa mga layuning tunay na mahalaga sa iyo. At kung naniniwala kang darating ang tagumpay sa pamamagitan ng disiplina, katahimikan, at patuloy na pagsisikap, isulat mo sa comments. Magpo-focus ako sa sarili ko. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod pang stoic wisdom at motivational videos na makakatulong sa iyong maging mas matatag, mas disiplinado, at mas matagumpay sa buhay. Tandaan, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Kailangan mo lamang patunayan sa sarili mo na kaya mong maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili araw-araw. Mag-focus ka sa sarili mo, manatiling tahimik, at hayaan mong ang iyong tagumpay ang magsalita para sa iyo. Hanggang sa susunod na video, patuloy kang lumaban, patuloy kang umunlad, at huwag kailanman sumuko.